Let's continue to worship God. Don't stop, church. Hallelujah. Sa mga may kaya on how to speak in tongue, come on, open your mouth. Hallelujah. Shandarababababa. Lord, right now, we are asking for forgiveness, Panginoon, if we are grieving your spirit. Lord, patawaran mo kami, O God. We know we are undeserved. But salamat that we are the byproduct of your grace. Kung bakit kami nakakatayo, bakit kami nakakapagpurit, nakakapagpasalamat pa sa iyo, God. It's all about your love, all about your grace. Lord, right now, patawaran mo kami, God. We are grieving your spirit. Lord, patawad sa mga naisip, nasabi, nagawa namin na hindi nakalugod sa iyo. Patawaran mo kami, Panginoon. Salamat, O God, for the truth that every time you see us, nakikita mo yung banal na dugo ni Kristo, O God. Thank you, Lord. We are undeserved. We don't deserve heaven. We don't deserve yung grace mo, yung love mo, but ibinigay mo ito, Panginoon. Lord, salamat. Thank you, God. We can thank you enough, Lord, for all the things that you have done at patuloy na ginagawa sa amin, Panginoon. Lord, I pray right now na patuloy na ma-fire up yung mga puso namin. Patuloy kaming maniwala, magtiwala at sumunod. Hallelujah. Yes, you are great. You are great. You are the kind of God who is faithful. You are the kind of God who is sovereign, who is almighty, that all things are possible to you, God. Come on, church. This is our privilege, our greatest opportunity to enter into the Holy of Holies, to commune with the Lord. Hayaan mo yung katabi mo. Just focus on the Lord. It's between you and the Lord right now. Hallelujah. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness shines through light. It trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will say, how great is our God. Age to age, we stand.
sing this song as if you are and telling it my to the Lord. heart will Come on, church. sing how If you feel like great you want to raise up is your our hand, you God. can do it. Come on. Hallelujah, Jesus. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing Without the how instrument. great is our God. Dakila ka. Dakila ka. Lahari aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila
mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. At ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Kailan di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan di magbabago Ang kabutihan mo. Sige po, pwede natin itaas ang ating mga kamay at awitin natin tong kanta na ito ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa. Hallelujah, Jesus. Ika'y tapat, isa pa. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tunay nga po na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay mapagpala, O Lord God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat na kami, Lord, ay narito ngayon, buhay, malakas, O Lord God, may pag-iisip, may pagmamahal, O Lord God, may pagkalinga sa bawat isa, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon ito, Lord God, na kami ay magpasalamat, magpuri, magluwalhati sa iyong pangalan, O Lord. Patuloy mo, Lord God, pagpalain ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga buhay, O Lord God. Pagpalain ang aming pamilya, O Lord God. Pagpalain ang iglesia ito, Lord God. Pagpalain ang komunidad na ito, Lord God.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ayan po, sige po. Batiin muna po natin yung ating mga katabi ng Happy Mother's Day kung yan man ay nanay. Hallelujah. So we would like to welcome every one of us. So welcome po sa True Vine City Harvest Church. Sige po, pwede na po tayong maupo. And let us welcome our beloved pastora na siya ang mag-share ng Word of God today. Praise God. Praise God. Happy Mother's Day. Palakpakan nga natin si Lord sa ating mga buhay. Praise God. So, this day is a special day na hindi natin pwedeng itanggi. Amen. Pero, yung ating pong celebration ay extend po natin hanggang next week. Amen. Yung ating Mother's Day celebration. Okay, so before tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya na tayo lahat ay naririto. Praise God. Thank you, Lord God, for this day. What a privilege, Panginoon, and a special day, Lord, that we are all here, Panginoon, to gather, to worship you, to listen to your word, Panginoon, and to your principles, Lord, that will guide us, Lord God, throughout our everyday life, Panginoon, and in this coming choosing, O Lord God, of leaders in our country. We pray, O God, for your Holy Spirit to come upon us and lead us. Give us understanding, Panginoon, and help us, give us wisdom, Panginoon, Lord God, in everything that we do. Lord, we ask your Holy Spirit, Lord God, to teach us, O Lord God, with all your biblical principles, Panginoon, that will guide us, O Lord God. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, at salamat sa mga mothers na naririto, Lord, at ang bawat isa, Panginoon, ikaw, Lord, ang mapapurihan at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Praise God. What a special day, no po. Meron pong dalawang special na pangyayari, no? Dalawang special day na ating ise-celebrate sa mga panahong ito. Una po, yung ating Mother's Day, of course, no? Every second week po ng May, no po, sineselebrate po ang Mother's Day. Salamat naman at merong nakatuklas. Praise God, no, sa pagse-celebrate ng ating magigiting na mga nanay, no, ng mga ima, no, ano pa, mamay, no po? Ano pa? Ano pang tawag natin sa ating nanay? Ina, no? Okay. So, ano pa mang tawag, no? Special po ang ating mga mother, okay? Special ang mga nanay dahil sa kanilang pag-aaruga, sa kanilang pagbibigay ng pagmamahal, sa pagkalinga, no, sa ating family, no. Praise God. So, and tomorrow, no, the second special day, no, nagkataon na yung ating election day, no. 'Yon. Okay, pero yung ating message today is not about Mother's Day kasi extended pa hanggang next week yung ating Mother's Day. Okay? So, we will talk about biblical principles in choosing a leader. Kasi bukas po, no po, bukas na yung ating pinakatampok na election, no, sa ating bansa. Pinakatampok na pagpili ng ating mga leaders sa ating bansa. Okay, so ano ba yung mga biblical principle na ating panuntunan, ano, para sa pagpili ng ating leader? 'Di ba? Marami tayong nababasa, no, sa YouTube. I hope, no, na nag-research kayo kung paano kayo pipili at marahil nakapili na kayo. Ano? Pero tingnan natin sa standard ng sinasabi ng Bible kung ano yung mga qualities ng isang leader, paano natin sila ipipiliin. Okay? So, ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Okay, so bigyan tayo ng Lord ng wisdom, no? Na para i-prepare yung ating hearts, no, para sa
ah, darating na eleksyon. Okay. So, salamat no na tayong lahat ay naririto. Okay? Na na bibigyan tayo ng kaalaman kung paano natin talaga pipiliin sila. Okay. So, sabi po sa 1 Samuel 16:7, ito po yung story ni Samuel, no, na isang propeta, no, kung paano niya pinili, no, kasi ang mga prophets, sila yung inutusan ng Diyos. Hoy. Inutusan ng Diyos para pumili, no, ng hari, okay, para sa bansang Israel. Okay, so sa 1 Samuel 16:7, ang sabi po dito, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance, no? Or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things men look at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Yan. Okay? So, yan po yung sinabi, no, sa banal na kasulatan. Sinabi ito ng Lord kay Prophet Samuel. Okay. So, so sa ating darating na big event, no, tingnan natin, no, big event tomorrow, no, ng election. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na ito na ating pipiliin. So, number 1, dito, tiningnan natin na yung biblical leaders today, sabi dito, no, biblical leaders are courageous. No, number 1 yun. No? Dito, sinabi dito yung pattern. No? We have the same pattern noon sa Old Testament at sa New Testament. Okay? Ng pagpili ng leader. Okay? Ng tamang leader. So, ano yung number 1? Biblical leaders are courageous. Sila ay matapang, hindi sila duwag. Okay? So, dito, sa 1 Samuel 16:7, sinabi dito na God choose a leader not by outward appearance. Di ba? So, di ba, marami tayong mga kilalang kandidato. Masasabi ko, okay? Kandidato, no? Marami tayong kilalang kandidato. They are, meron silang looks, no? Maganda, matipuno, no? Their outward appearance ay pleasing. They have pleasing appearance. But, sabi dito, the Lord looks at the heart, no? That speaks of character. Ibig sabihin, yung heart na sinasabi doon, nagpatungkol sa kung sino yung, kung ano yung kanilang character, no? Kung ano sila, no? Yung personality nung tao. Okay? Sila ba ay mabait? Sila ba ay tapat? Di ba? Sila ba ay makadiyos? Di ba? Sila ba ay mapagkakatiwalaan? Yan, no? So dito, nakikita natin si King Saul. Okay? Si King Saul ay nireject ng Diyos. Okay? Sinabi dito sa verse na ito, na nireject ng Diyos si King Saul. Bakit kaya? Okay, sabi ng Lord kay Prophet Samuel, do not consider his appearance or his height. No, ibig sabihin, pumili siya, no, ng kapalit ni King Saul. Ito pipiliin ni Prophet Samuel yung kapalit ni King Saul. Okay? So kasi ni-reject na ng Lord si King Saul. Meron siyang ginawa na hindi pasado sa standard ng Lord, hindi pasado sa Panginoon, no? So, makikita natin dito, sabi ng Lord kay Prophet Samuel na hindi siya na tumitingin dun sa mga bagay na tinitingnan ng tao. Tayo, alam ng Lord, no, kung saan tayo pala tumitingin, no? We look at the outward appearance. So, sabi ng Lord kay Prophet Samuel, huwag kang tumingin sa kanila, sa appearance, no? But sabi niya, dahil ang tao tumitingin sa panglabas na appearance, pero the Lord looks at the heart.
Pero ang Diyos tumitingin sa puso. At yun nga yung ating character. Okay? Yun yung character ng isang tao. Bakit na nireject ng Lord si King Saul? Sa palagay niyo, dahil siya ay isang leader na duwag. No? Naging duwag siya. Bakit siya naging duwag? Nag-compromise siya sa kautusan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, tingnan natin dito kung ano yung first offense niya. Okay? So ano ba yung offense ni King Saul? So sa 1 Samuel 13:11 to 13, no? Sabi doon, sabi diyan, nababasa niyo ba? Okay? Sige nga, basahin ninyo. Ready? 1, 2, 3, go. First Samuel 13. Sige, basa. Anong verse na kayo? Verse 12. Okay, verse 13. You acted foolishly, Samuel said. You have not kept the command of the Lord, your God, gave you. If you had, He would have established your kingdom over Israel for all time. Okay. So, ano yung ginawa ni King Saul? Okay, si King Saul ay hindi siya dumating. Sabi he did not come at the set time. Si Samuel hinihintay niya pero hindi pa dumarating si Prophet Samuel. So ano ba ang gagawin ni Prophet Samuel? Siya yung mag-o-offer ng burnt offering, no? Siya yung mag-o-offer ng burnt offering pero hindi nahintay ni King Saul kaya nainip siya, no? Kaya siya yung gumawa nung pag-o-offer ng offering, which is bawal sa kanila na kung hindi ka yung officiating minister, kung hindi ka yung prophet na inutusan ng Diyos na mag-offer ng offering, walang iba na dapat gumawa nun. Yun. Ibig sabihin, yung offering na yon ay hindi ina-allow na gawin except yung prophet na gagawa noon. So yun ang ginawa ni King Saul. Yun yung first offense niya. Okay? So, nag-initiate siya. He acted foolishly, sabi ng Bible, no? And he disobeyed the command of God. So, yun ang number one offense niya. Nag-disobey siya, no? Na, kumbaga sa in-overpass niya, no? In-overpass niya, which yung bagay na dapat yung prophet ang gumawa, ginawa na niya. Okay? So, nag-disobey siya sa God. And pangalawa, sabi doon, yung second offense niya, he feared for the people and obeyed their voice. No? So, 1 Samuel 15:24. Dahil natatakot siya sa mga tao, sa mga sasabihin ng tao. No? At sabi niya, sinunod niya yung boses ng mga tao kesa yung boses ng Diyos. Sinunod niya yung gusto ng mga tao kesa yung kagustuhan ng Diyos. Kaya sa ating pong pagpili, titingnan natin dito, no, yung personality, no, o yung character nitong si King Saul. Sa ating pagpili ng leader, yung bang pinipili natin ay merong takot talaga sa Diyos. No? Sinusunod ba niya talaga ang Diyos? Okay? So hindi siya nagko-compromise. Sa 1 Samuel 16:18, okay, yung second offense niya, gumawa na naman siya ng kontra sa kagustuhan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, patayin lahat ng kanilang mahuhuli, no? Ang mahuhuling mga animals, no? Doon sa kanilang lulupigin, no? Yung mga Amalekites. Wala silang ititira. Ang ginawa nila,
inispare nila, no? Nagtira sila, pinili nila yung mga pinakamainam, pinakamataba, no? Pati yung mga ari-arian nila, yung pinakamagagandang kasuotan, no? So the best of the livestock they captured from the Amalekites. Inano nila yon, itinabi nila, no? Kaya hindi nila pinatay. So dito makikita natin na si King David, he pleased the people rather than God, no? Binibigyan niya ng kasiyahan yung mga tao kaysa sa mapasaya niya ang Diyos. Amen? So, ganun di ba? Maraming ganun, no? Na may mga aspiring leaders o mga leaders na, no? They listen to the voice of the people rather than voice of God. Yan. Okay? So, people pleaser sila, no? Piniplease nila, no? Sinusuhulan nila yung mga tao, no? Para boto sila. Okay? So, David, no? Okay, so sa 1 Samuel 16:18, na-torment, no? Itong si King Saul. So, ang nangyari sa kanya, na-depress siya. At ang sabi ng servant niya, may nakapagsabi, no, sa isa sa mga servant niya, meron akong kilala, sabi niyang ganon. Nirecommend niya, no, may kilala ako na marunong tumugtog, no. At isa rin siyang he was a brave man and a warrior, no. Brave man siya, matapang siya, at warrior din siya. So sabi dito, nirecommend niya ito para at musician din siya, no. Patugtugan niya si Haring Saul para siya ay tawag doon, kumalma, no? Para siya ay maging, tawag doon, magkaroon siya ng peace, no? Sa kanyang sarili. Okay? So, makikita ninyo, ang tao talaga, no? Dito sa katauhan ni King Saul, walang kapayapaan yung mga sumusuway, no? Sa Panginoon. Okay? So, yung mga nagpi-please ng mga tao rather than he pleases God. So, dito makikita natin, no? Sabi, nirecommend niya si David, no? Si David is a brave man and a courageous warrior, no? Warrior din siya kasi at pumasa siya, no, sa criteria ni King Saul. At napasok nga siya doon at naging musician siya ni King Saul. Okay? So every time na tumutugtog si David, naaaliw siya, no, at nawawala yung evil spirit, no, lumalayo sa kanya. Okay? So, diyon makikita din natin, no, na kapag lumalapit tayo sa Panginoon and we listen to Christian music, no, yung mga gospel music, di ba? Gumagaan yung ating spirit, no? Nawawala yung ating mga kabigatan, no? That is the power of praise, no? That is the power of worshiping God. Amen? May nakuha ba kayo doon? Amen. Kaya kapag kayo nalulungkot, alam nyo na ang gagawin ninyo. And kahit hindi kayo nalulungkot, you must have a heart of praise, no? Have heart na magsumamba sa Panginoon. I-meditate nyo yung kabutihan ng Lord. Kagaya nitong napapaiyak ako every time nakakantahin itong awit na ito na goodness of God. I always remember, no, I'm recalling the things that God has done in my life. Kasi ngayon nga, no, na narito sa ating tabi, no, yung reality ng buhay na one day, no, ngayon ay nagluluksa po tayo, no. Pero sa kabilang banda ang kalangitan ay nagsasaya, no. Sa isang Kristiyano na lumilisan dito sa mundo, kasiyahan siya sa harapan ng Diyos. Kasiyahan sa harapan ng Diyos ang kanyang mga anak na lumilisan sa mundong ito. Kaya hindi tayo dapat manatiling malungkot. Sa una talagang natural, no? Natural na tayo ay malulungkot. Pero hindi tayo mananatili doon, no? Papawiin ng Lord. 'Di ba meron tayong sinabi sa ating awit, God will turn mourning into dancing. No, yung mourning, yung pagluluksa, mourning yung matinding kalungkutan. Aalisin, papawiin ng Lord yung ating mga kalungkutan, kapighatian, no?
at papalitan niya ng pagsayaw. Ibig sabihin, you will give praise to God, you will give thanks to God for all He has done in our life. Amen? Amen. So, balik tayo. So, nais ng Diyos ng isang courageous man. No? Nais ng Diyos ng isang courageous man to lead our nation. So, yun yung first. No? So, we need a leader who has a brave heart. Sino na po nakapanood nung Braveheart ni Mel Gibson? So, panoorin po natin yon, no? Isang ano po yon, parang short film lang po yata yon, no? Hindi ko pa rin napanood. Ha? 3 hours. Hindi lang pala short film, no? Long film. Okay, so, ibig sabihin talaga hindi ko napanood. Napanood ni Wilma. Okay, so, we need a courageous leader, okay? An action man, no? To lead our nation. Okay, para kagaya ni David, no? He faced the giant, pero nagpasimula siya, hindi basta-basta siya humarap kay giant. Nagpasimula siyang talunin sa maliliit na battle, no? Ibig sabihin, pumatay siya ng bear, no? Pumatay siya ng lion, no? So na-overcome niya 'yon, no? Nagkaroon siya ng victory doon. Ibig sabihin nagkaroon siya ng victory over every problem, no? O obstacle na dumating sa kanyang buhay, no? Na-overcome niya 'yon. Okay? Until na he is able to fight a giant, no? Palaki na palaki, no? So our nation, no, ano ba yung tatalunin ng mga higante dito sa ating bansa, no? Higante ng kahirapan. Yan ang haharapin ng ating mga coming leader, no, sa ating bansa, no? Yung they will face the giant problem of poverty, corruption, drugs, di ba? Drug trafficking, no? Territorial sea disputes, no? Ano pa? At marami pang ibang mga problema. Kaya kailangan ng isang matapang na leader para po sa ating bansa, no? Na siyang mayroong Diyos, no? Na siyang nagtitiwala sa Diyos. Yan. This is our mission. This is the mission of our next leader, to fight and overcome these problems, no, na kanilang kakaharapin. Amen? So, pangalawa, no, the biblical principle of choosing a leader is to be a servant. So, meron siyang servant heart. So, ano ba ibig sabihin nun? Okay? So, sa 2 Timothy 2:24, no, 2 Timothy 2:24, basahin po natin. Ano ba ang sinasabi ng 2 Timothy 2:24? Ang sabi po, and the Lord's servant must not quarrel. Huwag makipag-away, no? Ang lingkod ba ang tawag, English din pala yan, no? Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, sabi dito. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Okay? So, yun yung isang criteria of being a servant, no? Okay, so, a model servant. Sino ba ang pwede nating maging pinakahalimbawa of being a servant? Hindi po ba si Jesus? Di ba? Oo. Siya ay ang ating servant leader, no? Ang sabi nga, if you want to be great in God's kingdom, you have to be a servant of all. Okay? So, si Jesus, he did not use his position, no? He did not use his position to lord over others, but to serve humanity. So, anong ginawa niya? He washed the feet of the disciples. So, pagpapakita ng humility, no? Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. So, likewise then, ang mga leaders, no, should recognize the fundamental distinction between representative of the people and representative
over the people. Okay? So, yung daw huli, representative over the people, karaniwan doon nagfo-fall ang mga leader. Okay? So, ang servant leader ay willing to share, no, the power given to all the people. Yung kapangyarihan na binigay sa kanila, no, yung mga servant leader, ay kailangan nilang i-share, no, i-serve nila sa mga tao. Ang mga servant leader, they empower every person, no, under their care. Treat them like member of the family. Yan. A servant who feels like member of the family. Alam niyo ba yung story ng slave and the master, no? So, ito daw slave na ito, meron siyang good master, no? If the slave has a good master, ibinibilang niya yung sarili niya, nakapamilya na siya doon sa kapamilya na siya nung master niya. No, itinuturing na niya na kapamilya niya at tinuturing na rin siya na kapamilya doon sa kanyang pinagsisilbihan. So, kaya nga ang ginawa nitong servant, itong mga slave na ito ay binubutas nila yung kanilang tenga. No? Binubutas nila yung kanilang tenga, nagpapahiwatig, no? At nilalagyan ng ring, ng hikaw yung kanilang mga tenga. Kaya nga, siguro doon tayo, yun yung original na meaning ng paghihikaw. No? Pero tayo, ginawa nating adorno, no? Sa ating panahon. Pero sa kanila, yung paglalagay ng ring doon, it represent na binigay na nila yung kanilang buhay doon sa family na yon kasi tinuring sila na kapamilya na. Kaisa na sila doon sa kanilang pamilya. So, nagpapahiwatig, no? Yung they have a servant heart, no? So, when you serve, sabi dito, respect, and when you give honor to men, they will give their lives also. So, kagaya ng ating mga leaders. So, dapat yun ang isang makita natin sa ating mga leader. Hindi tayo inaalipin, hindi tayo tinuturing na parang gagamitin lang nila, yung gano'n, no? But, ang mga leader na ating pipiliin, they have a servant heart. Meron silang totoong puso para sa masa, para sa kapwa nila Pilipino, no? Kapwa nila, kababayan nila, okay? So, yun po, no? A servant, a biblical leader is to be a servant. And pangatlo, so, a biblical leader are shepherds. Ano ba yung shepherds? In Acts 20:28, ang bahagi ng mga shepherd o ang mga parts and partial responsibility ng shepherd is to take care, no? The shepherd is to take care, to pet and nurture the flocks as he protects the innocent, vulnerable sheep from the ravenous beast and leads the flock to green pastures, ensuring they are adequately fed, protect us from the evils of this world, and implement policies that ensure innocent lives are protected and preserved at all stages of life. Diba? Ang ganda, no? So, yung po palang leader na ating mapipili should have a shepherd heart, no, na magpo-protect sa atin, no? Magangalaga sa atin, no? Mangangalaga sa sovereignty ng ating bansa, no? Protektahan tayo sa ikapapahamak natin, no? At sabi dito, nurture the flock, no? Alagaan tayo, no? At alagaan yung mga innocent, vulnerable sheep, no? Kagaya ng mga bata, kabataan, no? Protektahan sila sa mga masasamang elemento, no? Sa masamang bisyo, no? Sa drugs and addiction, no? Maprotektahan sila sa lahat ng kanilang mga rights, no? And then maprotektahan sila sa yung mga tawag doon, mga trafficking, no? Human trafficking,
no, sa mga kababaihan, maging sa mga bata, ano, kalalakihan. Okay? At dinadala tayo sa green pasture. Ibig sabihin, pinapaunlad, no? Tinutulungan tayong umunlad, no, sa ating buhay. Yan. Okay? So, they are ensuring, no, sinisigurado nila na meron tayong na we are adequately fed. Hindi tayo nahayaang magutom, no? Meron silang mga kaparaanan na ginagawa para tayo ay hindi magutom. Ibig sabihin, tinutulungan nila tayo, no? Ginagawa na 'yan ng ating government, pero no, yun yung ating mga leader, no? Kaya ito yung ating mga shepherd, no? They protect us from the evil of this world. Sila ba ay nagpo-protect sa atin o dinadala tayo sa kapahamakan? Yan, yan yung pagpili ng leader. Okay, so tingnan natin na yung mga policies, yung mga rules, yung mga rights ay nai-implement nila na mabuti para sa ating ikabubuti. Okay, at tayo ay pinipreserve yung buhay natin sa lahat sa lahat ng stages ng ating buhay, sabi dito. Okay, so they protection. Ano yung pinoprotektahan nila? They protect the unborn, the women, the children, the poor, the marginalized citizen, so vulnerable and victim of political abuse. Yan. No? A leader has a vision to uplift, no? Iangat tayo na yun sa ating condition, lalo na yung nabubuhay sa poverty, no? Yung mga mahihirap. Okay? Especially in rural and remote areas where people who don't have access to government services. O yan. So, yun ang dapat tingnan ng isang shepherd. Yun ang dapat tingnan natin kung merong ang tawag ito, qualification ang ating pipiliin sa mga ito. Okay? So, number 4, ang biblical leader is to be a good steward. No? Sila ay mabuting katiwala. Okay, so yan, pagdating sa mabuting katiwala, ito na. So ano ba ibig sabihin? Titus 1:7. Okay, basahin natin ang Titus 1:7. Ano pong sinasabi dyan? Okay, sabi po, since an overseer is entrusted with God's work, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Yun, yung panghuli, no? Not pursuing dishonest gain. Hindi niya pinupursu yung dishonest gain. So, kailangan honest siya, no? So, a biblical leader, sabi dito, is to be a good steward. So ano ba ibig sabihin ng steward? Ito ay nagpapatungkol sa administration. Okay? So ano ba yung duties? No? Ano ba yung duties? Okay? Or goods doon sa pangangalaga. Okay? Sabi dito, refers to the administration of duties or goods in a person's care as created beings of God. We are obliged to be stewards of all aspects of life who are entrusted to us for our use. We are not owners but managers. Ang isang good steward ay manager, good manager, no? Hindi sila umaabuso. Sila ay pinagkakatiwalaan, no? Kung ano yung pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Amen? Amen. Okay, so instructional po yung ating message po ngayon, no? So tinuturuan po tayo kung paano tayo pipili ng isang leader, okay? Na nakabase po sa sinasabi ng salita ng Diyos. To be a steward, sabi dito, we are to be faithful and wise, not turning indulgence to personal pursuit. No, hindi pang sarili, no? Hindi yung gumagawa tayo para sa ating sariling kapakanan, no? Yun yung dapat nating makita sa isang leader, no? So, hindi pang sariling kapakanan ang iniintindi lang, no? Kundi sa kapakanan ng marami. Likewise, those in
in government who entrusted to use, no, yung mga pinagkatiwalaan sa gobyerno, kagaya ng mga taxes po natin, pinagkatiwala po natin, di po ba? Nagbabayad po tayo ng mga taxes. So, to use our taxes wisely for the good of all our society, not use the money foolishly, unwisely, and perversely. Yan. So, dito papasok yung corruption, no? So, kaya maraming mga leaders na corrupt, no? Natutukso sila, no? Natutukso sila. Pero kaya nga po kailangan nating ipanalangin ang ating mga leader, no? Pero kung sila ay may puso na pagiging good steward, meron silang pagiging mabuting katiwala, no? Mababantayan po nila yung kanilang mga sarili. Amen? At babantayan din po natin sila sa ating mga panalangin. Kaya nga, worthy leaders are wise. They recognize to manage resources wisely and not letting any resources wasted, hindi nasasayang. A certain program but ensuring a productive investment for its use. Okay? So, mapupunta sa mga mas produktibong mga gawain, no? At mga investment, sabi dito, no? At nakikita naman natin yan. Okay? So, panglima, okay? Biblical leaders are not to be greedy for gain. Okay? Not greedy for gain. Hindi sila mapag-imbot. No? Hindi sila mapag-imbot. Okay? So, greedy. Ano ba yung greedy? Sakim. No? Sakim. Okay? So, Titus 1:7, not pursuing dishonest gain. Sabi doon. Ayan. Ba't ba may... Okay. So, not pursuing dishonest gain. So, ano ba ibig sabihin nun? Being faithful, no? Sila ay tapat sa pinagkatiwalang kaperahan, okay? In being one who has healthy pursuit or personal selfish gain. Leaders are not installed for their own private benefit, but to ensure the benefit of all, okay? So, yan. Alam nyo ba isang example dito ay si Pastor Rick Warren. Kilala niyo ho ba si Pastor Rick Warren? Sino na po ang nakabasa dito ng Purpose-Driven Life? Siya po yung sumulat ng aklat na yon, yung Purpose-Driven Life. Alam niyo ba kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay ninyo? Basahin niyo po yung book niya kung hindi niyo pa po alam. Amen? So basahin niyo. Ang tao daw, ang sabi niya, ang tao na ang ang pinakamalaking pagkakamali ng tao, no, na kanyang malaman sa kanyang buhay ay yung hindi niya alam kung ano yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, I encourage you na basahin niyo po yung book na yon, no? Purpose-Driven Life, para malaman ninyo kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Okay, so siya po ay nabuhay. Nabubuhay pa po siya ngayon, no? Nasumulat siya nitong aklat na ito. At siya po ay nakatira sa isang maliit na bahay, old house, no? At meron siyang dalawang damit lang daw na kanyang sinusuot. Okay? So, yun po yung sabi. At ginagamit lang niya po ang isang old car. Luma na yung kanyang sasakyan. So, at the height of his ministry, sabi daw, he was able to publish the PDL, no, the Purpose-Driven Life, okay, and make him sold $millions, no. Kaya ang ginawa niya, dahil marami siyang benta, no, ay ibinalik niya yung buong taon ng kanyang pagtuturo, no, sa kanyang simbahan, no, sa kanyang church. Ibinalik niya yung ibinigay ng church sa kanya, no, na parang pinakasweldo niya, no, love gifts sa kanya, no. Okay? So, doon sa buong taon, no, maraming taon ng kanyang pagtuturo, no, binayaran niya yung kanyang church. At imagine mo kung anong naging labas o naging outcome, no. Okay? So, pinagpala yung kanyang church. Okay? At marami pa siyang natulungan.
Number 6, no? Yung number 5, not greedy for gain, no? And number 6, discipline, no? So merong discipline. Okay? So ito po yung pangalawa sa huli, okay? Disiplinado, no? So ano yung tinitingnan natin sa pagpili ng isang leader? Siya po ay disiplinado. So this is the problem in the government. Okay? So makikita natin dito sa government ay meron kapag yung kanilang daw mga kasamahan ay nagkamali, nagkaroon ng kasalanan, no? May ginawa na wrong, sabi dito, no, na action. Sometimes tinotolerate nila, no? Hindi nila itinutuwid bagkos parang kinocoveran pa, no? Kaya leader must have courage to confront, no? Whenever necessary, when they found out na yung mga kasamahan nila ay gumagawa ng hindi tama, and even sa iba. Okay? So kailangan meron silang courage to correct, no? Ituwid yung kanilang mga kasamahan. Okay? So i-discipline sila. And kasi ang sabi, a disciplined person, a leader who discipline is a disciplined leader. Ibig sabihin yung palang hindi nagdidisiplin, a leader na hindi nagdidisiplin is not a disciplined leader. Stand corrected po tayo dyan. No? So, Singapore, no? Makikita natin itong bansang ito is a disciplinary. Philippines is a democratic country. Pero sino ang mas disciplined, mas maayos na bansa? Di ba? So, ang sabi nga ni Pangulong Marcos, pero hindi po ako BBM. Hindi po ako BBM. Okay. Sabi ng ating Pangulong Marcos noon, no? Disiplina. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, totoo naman po yung kanyang sinabi. Di po ba? Sa ating mga magulang, di po ba? Sa ating mga nanay, sa ating tatay, no? Ating mga magulang, dinidisiplina po ang ating mga anak. Dinidisiplina po natin ang ating mga anak upang matutunan nila yung tama. No? Hindi po pagpaparusa po yun, kundi pagtutuwid, pagdidisiplina, pagkokorek. Amen? So, hindi po, okay? So, yun po, kailangan ng discipline. Number 7, the last, a biblical leader should imitate Christ. Kailangan meron siyang kawangis ni Kristo. Ano po ba yon? 1 Corinthians 11:1. Ano bang sinasabi ng 1 Corinthians 11:1? Ang sabi po diyan, follow my example as I follow the example of Christ. Si Apostol Pablo po ang nagsabi po nito. Ano po? Sabi po niya, follow my example as I follow Christ. Si Apostle Paul po, Apostol Pablo, sinunod niya ang Panginoon, no? Sumunod siya sa ating Panginoon. At kaya nga niya sinabi, follow Christ, ano? Follow my example as I follow Christ. Amen? So, ganun po. Kaya nga po, si Kristo po yung kanyang sinunod. So, sabi dito, one has to be a Christian to understand flawlessness. Appreciate Jesus' life and testimony. Kinakailangan maging isang Kristiyano, sabi dito, para maintindihan niya yung flawlessness, yung walang kamalian, sabi dito, at ma-appreciate niya, no? Mapasalamatan niya si Jesus sa kanyang buhay at ang kanyang testimony, no? Yung kanyang patotoo. Christ was a man who preached grace, have mercy, kindness, charity, selflessness, hospitality, equality, obedience, no? Ito po yung mga quality ni Jesus. Ito po yung kanyang mga katangian, no, na makikita natin. Kaya nga sinabi niya, imitate Christ. Kasi narito po yung quality. Yung mga, ang tawag dito, yung mga katangian ng ating Panginoon.
Okay, ulitin ko po. Christ was a man who preached grace, love, mercy, kindness, charity, selflessness, hospitality, equality, obedience, and virtue. Ito daw yung mga characteristics na tayong lahat ng mga tao at mga leaders will not get it perfectly. Sabi niya dito, no? As Jesus did. Pero they must continually strive for this character to follow Christ. No? Kailangan magpursige, no, para masundan natin, no? Masunod natin yung Christ likeness. Kaya nga tayo na mga Kristiyano, no, ang pinaka-ultimate goal natin is to be Christ-like. No, maging kagaya tayo ni Kristo, no? Na kung paano si Kristo nagtagumpay, ganun din tayo. Amen? Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord, no? Sinasabi ng banal na kasulatan why leaders must follow and possess the godly characteristic. Bakit? Is that dahil, sabi dito, ulitin ko, sinasabi ng banal na kasulatan na bakit kailangang sundin at magkaroon nitong mga godly characteristics ang mga leaders, because bad roots always corrupts tree and yield bad fruits. Yun daw, bad tree, nagbubunga, ang masamang puno, nagbubunga ng masamang bunga. Pero ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga. Amen? Yan po yung sabi sa Proverbs. No po? At Matthew 7:15-20, Luke 3:40-45, mababasa po natin doon. Okay? When the righteous strive, the people rejoice. No? Sa Proverbs 29:2, Proverbs 29:2 na lang. Well, okay, sabi doon, when the righteous strive, kapag ka nananaig ang mabuti, the people rejoice. No, natutuwa ang mga tao. Ngunit, kapag ka ang masama ang siyang nagahari, nalulungkot ang mga tao. Amen? So, when the wicked rule, the people groan. So, Philippines, no? Philippines must be a nation who obey God's command. Amen? Okay? And Christian voters should follow biblical qualification. So, ito po yung mga qualification. Ano po yung una? Must be courageous. Diba? Courageous, matapang. And then, pangalawa, must be servant heart. And then, number three, shepherd. No? Shepherd heart. No? And then, number 4, be a good steward. No? Mapagkakatiwalaan. And then, not greedy for gain. No? Biblical leaders, number 6, must be disciplined. No? And biblical leaders, last, is to imitate Christ. Sabihin nyo nga, Christ-likeness. Yun. Diba sa atin, itinuturo din po ito sa atin. Bawat isa sa atin, diba? Yung ating pong goal, no, sa ating vision, no, is to be a leader of leaders. So, each of us will become leader kasi ililid natin yung ating kapwa to know Christ. Amen? So, these qualities and characteristics ay kailangang makita din po sa atin. Amen? Amen. At sa ating darating na eleksyon, tingnan din po natin ito, no? Kung merong ganitong mga qualities, yung ating magiging pipiliin na leader. Okay? So, voters should follow biblical qualification of choosing these godly qualities of a leader in our country. Amen? Courageous, servant heart, a shepherd heart, no? A good steward, not greedy for gain, disciplined, and imitate Christ. Praise God. So tayo pong lahat ay tumayo as we make the very important decision, no? Tomorrow, as we cast our votes, amen?
wag po nating kalimutan, no? To cast our votes for the leaders of our country, no? Awitin po natin ang awit na ito, no? Tayo po ay aawit at gawin po natin to na mataimtim para sa ating bansa. Amen. Praise God. Aawitin po natin yung ating pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang. Ano po, lagay po natin yung ating kamay sa ating dibdib. Ano po? Alam niyo po, every time po na kinakanta ko po ang lupang hinirang, talagang mataimtim ko po siyang kinakanta kasi madalang po natin maawit ang lupang hinirang, di po ba? Pero sa school, yung mga nag-aaral, no, lalo na si Ma'am Lani, talagang kahit na nakapikit yan, no, every time, no. Pero tayo na madalang na kinakanta natin ito, gawin natin talagang mataimtim sa ating